Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Opel. Si Typhoon Opel nga po ay namataan nga po yung pinakasentro niyan sa layong 425 km east of Baler, Aurora. At ito nga po ay tinataglay na yung lakas na abot ng 130 km per hour near the center at meron na po yung pagbugso na abot ng 160 km per hour. At ang kanya namang direction ay west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Bahagya nga po siyang bumagal dahil kanina po ay nasa 25 km per hour yung kanyang direksyon. At tinaas na nga ng ating bagong pag-asa DST yung mga storm wind signal number 2 and 1 sa ilang bahagi ng ating lugar. At kung makikita naman po natin yung kanyang lawak at yung extension ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan sa parte ng Visayas, Bicol Region hanggang dito nga po sa parte ng Mindoro Provinces at umaabot na nga po yan hanggang sa eastern section ng Luzon. At ito nga po, ayon sa ating advanced weather forecast ng European Center, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na magkaroon yan ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng Santa Ana, Cagayan at dito nga po sa Babuyan Group of Islands. At yung isa naman po nating minomonitor na posibleng maging si Bagyong Pipito, ito nga po ay paiba-iba pa rin po yung kanyang direksyon dahil nga po malayo pa at depende po yan kung bubugso ng malakas pa yung high pressure area at yung posibleng northeast monsoon o yung amihan. Sa ngayon nga po, yung pinaka-latest update ng European Center para kay posibleng Pipito naman ay possible nga po ang enter niyan ay sa may parte ng Aurora at lalabas po yan sa may parte ng Pangasinan. As of now po yan pero malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Storm wind signal number 2 po, nakataas po yan sa Cagayan including Babuyan Islands, northern and eastern portion ng Isabela, sa Makunakon, sa Divilacan, Palanan, San Pablo, Cabagan, Santa Maria, Santo Tomas, Tumauni, Ilagan City, Apayao, and northern portion ng Ilocos Norte sa Carasi, Bintar, Burgos, Adams, Pagudpud, Banggi at dito nga po sa Dumanig. At asahan nga po natin yung within 24 hours yung kanyang hangin ay posibleng magre-range nga po yan sa 62 hanggang 88 km per hour. At storm wind signal number 1 naman po ay nakataas sa Batanes at natitirang bahagi ng Isabela, Quirino at northern portion ng Nueva Vizcaya. Kasama po dyan ang Kasibu, Ambagyo, Solano, Bayumbong, Quezon, Bagabag, Diadi, Villaverde, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at natitirang bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Aurora sa Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw. Asahan naman natin within 36 hours ay aabot naman po yung 39 to 61 km per hour na bugso ng hangin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan at habang lumalapit po yan sa ating kalupaan si Bagyong Opel ay mataas pa rin po ang posibilidad iyan po ay mag-intensify pa o mas lumakas. Dito naman po sa mga rainfall warning natin, ito nga po, ngayon hanggang bukas, asahan nga po natin sa Babuyan Island, Cagayan at Isabela, meron tayong aabot na 200 mm pataas na posibleng pagbagsak ng ulan at 100 to 200 mm naman heavy to intense rain sa Apayao at Kalinga. Dito naman po sa may parte ng Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya, and Aurora, asahan nga po natin meron tayong possible dyan na 50 to 100 mm moderate rain, yung ating moderate to heavy rain yung posible nating maranasan. At tomorrow evening naman, November 15, possible nga po sa Babuyan Island at Cagayan, asahan natin yung 200 mm na bagsak ng ulan at sa may parte naman ng Ilocos Norte ay nasa 100 to 200 mm
At sa Apayao and Abra, moderate to heavy rain. Ito naman po yung forecast track prediction ng ating European Center So possible nga po mataas pa rin ang chance na magkaroon ng landfall scenario dito nga po no, sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Dalawa po ang posibleng maging scenario niyan. Posible pong sa coastal water lamang ng Santa Ana, Cagayan or posible magkaroon pa rin siya ng landfall scenario diyan at dediretso po yan sa mga isla dito nga po sa may Babuyan Island. At pagkatapos po niyan, magre-recurve po yan dito sa may Itbay at Batanes sa coastal water. At yun naman po ang pagpasok ni posibleng bagyong Pipito. At ito nga po ay banta sa may parte ng Catanduanes, sa may parte ng Bicol region. Yung pinaka-diametro niyan at yung sentro niyan ay dadaan po sa may parte ng coastal water ng Catanduanes. At yung kanyang diametro makikita natin aabutin yan yung halos sa buong Bicol region hanggang northern portion ng Visayas. At pagkatapos po niyan, aangat po yan patungo naman dito sa may Pulilio Island at papasok po yan dito sa may Baler, Aurora at ang magiging posibleng exit niyan sa may parte naman po ng Pangasinan. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po sa ating mga kababayan sa Cagayan Valley at dito nga po sa extreme Northern Luzon para nga po kay Bagyong Opel. At yung iba naman po nating mga kababayan na posibleng maapektuhan naman ni posibleng Bagyong Pipito, sana po habang malayo pa, makapaghanda na po tayo sa anumang posibleng sakuna. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.